Gamit ang mga lalagyan ng tubig, araw-araw siyang kumukuha ng tubig sa ilog para ibenta sa kanyang mga kabarangay. Dahil sa mataas na pangangailangan, handang magbayad ang kanyang mga kabarangay. Dahil na-excite si Alan sa mataas na kita, mas sinipagan pa niya ang pagkuha ng tubig mula sa ilog para sa kanyang mga kabarangay. Sa barangay B, nagdesisyon din si Jeff na magdadala ng tubig sa kanilang barangay. Kaya sa loob ng 6 na buwan, gumawa siya ng kanal mula sa ilog hanggang sa kanyang bahay. Wala siyang kinita sa panahong siya ay gumagawa ng kanal. Pagkaraang matapos ang kanal, nagbenta siya ng tubig sa kanyang mga kabarangay at nagsimula siyang kumita ng pera. Nagkaroon ng sakit si Alan. Dahil dito, hindi na niya makayang magdala ng tubig para sa kanyang barangay. Dahil ang kanyang kita ay mula sa pagbibenta ng tubig, tumigil din ang kanyang kita. Nagkasakit din si Jeff. Dahil sa nagawa niyang kanal na daluyan ng tubig mula sa ilog hanggang sa kanyang bahay, umupa na lang siya ng kasamahang magbebenta ng tubig. Dahil dito, kumikita pa rin siya ng pera kahit hindi na siya nagbebenta. Magkaiba ang pamamaraan ni na Jeff at Alan. Si Alan ay nagtatrabaho para mabayaran. Ang kanyang kita ay nakadepende sa kanyang trabaho. No work, no pay. Inuna naman ni Jeff ang paggawa ng isang system na makakapagbigay sa kanya ng tuloy-tuloy na kita. Ito ang isa sa mga lessons mula sa Rich Dad Poor Dad ni Robert Kiyosaki. The rich don't work for money. Ito ang isang dahilan kung bakit ang mga mayayaman ay lalong yumayaman. Talakayin natin ngayon ang mga lessons mula sa Rich Dad Poor Dad ni Robert Kiyosaki. Ito ang Mobazilla. Sa ating talakayan gamit ang Secrets of the Millionaire Mind ni T. Harv Eker, nabanggit natin ang tungkol sa modeling bilang isang paraan kung paano tayo nagkakaroon ng tinatawag na financial blueprints. Sa ganitong paraan, ginagaya lang natin ang pamamaraan ng pag-manage ng pera ng ating mga magulang. Si Robert Kiyosaki ay isang sikat na American investor, businessman, author, motivational speaker at financial commentator. Ang kanyang estimated net worth ay $80 million. Siya ay mula sa isang middle-class family sa Hawaii. Ang kanyang mga magulang ay katulad din ng karamihan. Masisipag na nagtatrabaho, matataas din ang sahod. Pero dahil sa kawalan ng financial education, nakakaranas pa rin sila ng kahirapan. Paano naging mayaman si Robert kung hindi marunong humawak ng pera ang kanyang mga magulang? Pag-usapan natin ito. Nagsimula ang journey ni Robert Kiyosaki patungo sa mas maayos na financial literacy nang siya ay di maimbita ng kanyang mga mayayamang mga kaklase sa isang beach house party sa Hawaii. Nagtanong siya sa kanyang tatay kung papaano yumaman. Ganito ang sagot ng kanyang tatay: "If you want to be rich, you have to learn to make money." Nagtanong uli si Robert kung papaano gumawa ng pera. Sinabihan siya na gamitin ang kanyang ulo. Ang tunay na tatay ni Robert ang siyang poor dad sa kanyang aklat. Kinabukasan, kinausap niya ang kanyang best friend na si Mike at ikinuwento ang usapan nila ng kanyang tatay. Kagaya niya, hindi rin naaya si Mike sa beach house party. Nagsagawa sila ng brainstorming hanggang sa sumapit sa kanila ang literal na paggawa ng pera gamit ang toothpaste tubes. Sa panahong iyon, lead pa ang lalagyan ng mga toothpaste. Kinolekta nilang dalawa ang mga basyo ng toothpaste ng kanilang mga kapitbahay. Di nagtagal, sinimulan nila ang paggawa ng pera. Tinunaw nila ang lead at inilagay sa hulmahan ng coins. Nalaman na lamang nila na illegal pala ang ginagawa nila ni Mike nang makita ito ng kanyang tatay. Kaya, balik siya sa dating tanong, paano ba yumaman? Sa wakas, nakuha niya ang tamang sagot nang sabihin ng kanyang tatay na ang tamang tao na tanungin kung papaano yumaman ay ang tatay ni Mike. Hindi makapaniwala si Mike sa narinig dahil di niya inaakalang alam ng kanyang tatay kung papaano yumaman. Wala kasi silang magandang bahay at sasakyan. Inaanyayahan ko kayong balikan ang ating pagtalakay sa Millionaire Next Door at Rich Habits para maintindihan kung bakit walang magandang bahay at sasakyan sina Mike kahit na mayaman na pala sila.
Kinausap ni Mike ang kanyang tatay. Dito nagsimula ang mga aral mula sa tatay ni Mike, ang rich dad ni Robert Kiyosaki. Sa mga panahong iyon, hindi pa mayaman ang kanyang rich dad. Eventually, isa siya sa mga naging pinakamayamang tao sa Hawaii. Dahil sa mga turo ni rich dad, nagkaroon ng matibay na financial foundation sina Robert at Mike. Kasama na rito ang nauna na nating natalakay na ang mga mayayaman ay hindi nagtatrabaho para sa pera. Ginagawa nilang alipin ang kanilang mga pera na masipag na nagtatrabaho para sa kanila. Sa ating halimbawa, si Alan ay nagtatrabaho para sa pera. Ang strategying ito ay hindi effective na paraan para yumaman dahil limited lang ang oras. Mas effective naman ang strategy ni Jeff dahil pwede siyang kumita kahit hindi siya ang nagbibenta. Maaari pa niyang i-duplicate ang kanya nang nagawa sa barangay A at sa iba pang lugar na nangangailangan din ng tubig upang mapalaki pa ang kanyang kinikita. Kasama rin sa mga lessons mula kay Rich Dad ang pagbago sa paniniwalang ang pagkakaroon ng mas mataas na kita ang sagot sa kahirapan. Ang tunay na kasagutan ay ang pagkakaroon ng financial education at pagiging resourceful. Sa ilalim nito ang malaman ang kaibahan ng assets at liability. Ang mga mayayaman ay bumibili ng mga assets. Ang mga mahihirap at mga nasa middle class ay bumibili ng mga liabilities na sa kanilang pananaw ay mga assets. Ang pangunahing dahilan ng financial struggle ay ang kawalan ng alam sa kaibahan ng assets at liability. Ang asset ay anumang bagay na nakakapagdala ng pera sa inyong bulsa. Ang liability naman ay anumang bagay na kumukuha ng pera palabas ng inyong bulsa. Upang mas maliwanag, tignan natin ang tinatawag na cash flow. Tignan natin ang cash flow ng isang regular na individual. Si Harley ay kumikita mula sa kanyang trabaho. Ang kanyang mga expenses ay kinabibilangan ng pagkain, mga utility bills, damit, entertainment at transportation. Unfortunately, wala siyang assets. Mayroon siyang liabilities dahil sa kanyang bayarin na mortgage sa bahay, taxes at credit card. Tingnan naman natin ngayon ang cash flow ng isang mayaman. Mula sa kanilang mga kinikita sa kanilang mga trabaho, namimili sila ng mga assets na nagbibigay ng karagdagang pera sa kanilang mga bulsa sa pamamagitan ng tinatawag na passive income. Ang passive income ay mga bagay na nagbibigay ng pera kahit na di mo pinaglalaanan ng oras. Ibig sabihin, pwede kang kumita kahit na natutulog ka. Ilan sa mga halimbawa nito ang mga businesses na hindi nagre-require ng iyong presence, stocks, mutual funds, bonds, income-generating real estate, royalties at anumang mga bagay na may value na nag-aakyat ng income. Sa kaso ng tatay ni Robert, malaki ang kanyang kinikita mula sa kanyang trabaho, subalit mataas din ang kanyang expenses. Hindi na naman niya alam ang konsepto tungkol sa pagbili ng mga assets. Mataas din ang kanyang liabilities dahil sa mga bayarin sa mortgage at credit card. Ganito ang nakikitang cash flow. Kung ang income equals expenses at ang liabilities ay mas malaki kumpara sa assets. Ito ang dahilan kung bakit namatay si poor dad na may naiwang malaking pagkakautang. Nagpapatunay ito na hindi nakasalalay sa laki ng kinikita ang pag-unlad ng isang tao. Mas malaki pa ring factor kung magkano ang naiipon at nadadala sa investments. Tignan nyo na lang ang kaso ni Mike Tyson. Ang estimated na kinita niya sa kanyang boxing career ay umabot sa kalahating bilyong dolyar. Sa maigsing panahon pagkatapos niyang mag-retire, nag-file din siya ng bankruptcy. Sa kaso naman ni Rich Dad, ang kanyang cash flow ay katunayan ng mahabang panahong nakaukol sa investing at mababang liabilities. Dahil dito, mas mataas ang kanyang income kumpara sa kanyang expenses. Mas mataas ang kanyang assets kaysa sa kanyang mga liabilities. Dahil sa patuloy na pagpapalaki ng assets, lalong yumayaman ang mga mayayaman. Kumikita ang kanilang mga assets para matugunan ang mga expenses.
Ang mga sobra naman ay muling ginagamit sa pagpapalaki ng mga assets. Dahil sa patuloy na paglaki ng assets, lumalaki rin ang ibinibigay nitong income. Ayon kay Rich Dad, ang ating financial status ay bunga ng dalawang emosyon, fear and desire. Ang takot na mawalan ng pera at hindi makabayad sa mga bills ang ating motivation para maghanap ng trabaho. Ito ay normal at karaniwang nararamdaman ng lahat. Pagkaraang makakuha ng trabaho at kumita ng pera, pumapasok na ang desire. Sa state na ito, nagsisimulang pumasok sa ating isipan ang mga bagay na gusto nating mabili gaya ng bagong cellphone, magagarang mga damit o sapatos o bagong TV. Konti na lang ang ating pera, muli, nakaramdam tayo ng takot. Dahil dito, nagsimula ang isang pattern. Nagtatrabaho tayo, kumikita, gumagastos, at bumabalik sa dating pagkaramdam ng takot. Ito ang tinatawag na rat race. Ang pag-dominate sa mga emotions na ito ang makakatulong sa atin upang mapaunlad ang ating kalagayan. Halimbawa, kapag na-dominate natin ang ating takot na mawalan ng pera, ay makakatulong sa atin na makapagtrabaho kahit walang sahod upang makapag-build ng asset. Ito ang nakayang gawin ni Jeff sa mga panahong gumagawa siya ng kanal na dadaluyan ng tubig. Ang pag-dominate naman ng desire ay makakatulong sa atin upang maiwasang gumastos ng pera para sa mga bagay na di naman talaga kailangan. Kaya simula ngayon, maging conscious kung papaano kayo naaapektuhan ng dalawang emotions na ito para makagawa ng paraan na maiwasan ang rat race. Parehong masisipag sina Poor Dad at Rich Dad. Malaki lang ang kaibahan ng kanilang pananaw tungkol sa pera. Recommendation ng isa na mag-aral ng mabuti para makahanap ng magandang kumpanya na papasukan. Pananaw naman ng isa na mag-aral ng mabuti para makahanap ng magandang kumpanyang bibilhin. Ayon kay Poor Dad, kaya siya di mayaman ay dahil mayroon siyang mga anak. Ayon naman kay Rich Dad, kailangan niyang yumaman dahil mayroon siyang mga anak. Naniniwala si Poor Dad na pagdating sa kaperahan, mas mainam na play safe at huwag mag-take ng risk. Ayon naman kay Rich Dad, kailangang matutunan ang pag-manage ng risks. Maririnig mula kay Poor Dad ang mga salitang, "Di ko kayang bilhin yan." Maririnig naman kay Rich Dad ang mga salitang, "Paano ko mabibili yan?" Naniniwala si Poor Dad na ang pagmamahal sa pera ang ugat ng kasamaan. Ayon naman kay Rich Dad, ang kawalan ng pera ang ugat ng kasamaan. Ang success journey ni Robert Kiyosaki ay isang patunay ng kahalagahan ng pagkakaroon ng mentors sa larangan ng pananalapi dahil sa kawalan ng kaalaman sa practical financial literacy. Napakarami pa ring highly educated na tao ang nahihirapan financially. Dahil hindi naman ito natutunan sa mga paaralan, praktikal na magkaroon ng mentors. Gaya nga ng natalakay natin sa summary ng Rich Habits ni Tom Curley, ang mga mentors ay tumutulong para mas maging maigsi ang oras na kailangan para matutunan ang isang skill, nagbubukas para sa mga bagong ideya at posibilidad, at nagbibigay ng mga oportunidad at payo kung paano magkakaroon ng growth. Kumpara nung bata pa si Robert, mas madali nang kumuha ng mentor sa ngayon dahil sa access natin sa mga napakaraming information. Ang mga authors ng mga book na maaaring magpaunlad sa inyong kabuhayan ay pwede niyong i-consider na inyong mga rich dads. Kami naman ay nagsisikap na magawa ng animated summary ang mga aklat na nakikita naming makatutulong sa ating lahat. Maaari din kayong mag-recommend ng mga aklat na nais niyong magawa namin ng animated summary. Ipagpatuloy natin ang ating discussion sa part 2 ng ating episode. Sa susunod, tatalakayin namin ang 5 bagay na humahadlang sa inyong pagyaman kahit na kayo ay financially literate. Kasama na rin sa ating topic kung papaano i-develop ang inyong financial genius.